Ang kwentong ito ay tungkol sa maalamat na bayani ng Russia na si Evpatij Kolovrat. Shoutout po muna kay Aludia Cristo, Arvin Silot, Jaime Pasestol, at Pilya Maldita, from Kuwait. Maraming salamat po. Taong 1223 nang matalo ng grupong Mongolian sa pamumuno ni Genghis Khan ang sundalo ng Russia sa Kalka River. Ilang taon matapos ang digmaan, isang grupo ng mga kalalakihan ang pumunta sa gubat para mangaso. May dalawang bata silang kasama, si Nastia na mahilig sa flute, at si Evpatij Kolovrat na mahilig naman sa espada. Pangarap niya na maging tagapagbantay sa prinsipe. Wala silang kamalay-malay na may nakaambang panganib sa kanila. Inatake sila ng grupong Mongolian sa pamumuno ni Commander Kostovrul. Muntika ng matamaan ng palaso si Nastia kaya nalaglag ang flute niya. Umalis siya sakay sa kabayo para humingi ng tulong. Si Kolovrat naman ay nagkubli sa isang sulok. Nahuli sa bitag ang iba nilang kasama at napatay. Ganun din ang kanyang ama. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Hinagisan siya ni Kostovrul ng bolas at napulupot sa leeg niya. Ilang taon ang lumipas. Nagising si Kolovrat na nagsisisigaw. Nakatali sa higaan at walang anumang naaalala. Lumapit si Nastia na sanay na sa ganitong eksena. Paulit-ulit na ipinaliwanag ang lahat para bumalik ang kanyang alaala. 13 taon na mula nang iniwan siya ng mga Mongol sa gubat na nag-aagaw buhay. Ngayon ay isa na siyang punong tagapagbantay ng prinsipe ng Ryazan. Siya rin ang nagsasanay sa mga kawal na lumaban. Asawa na niya si Nastia at may 2 silang anak. Matapos marinig ang mga ito, at makita ang buong paligid ay bumalik na ang kanyang alaala. Hindi na niya nagawang makapag-almusal dahil dumating si Karkon, isa sa mga kawal. Pinatatawag sila ng prinsipe dahil may natatanaw silang grupo na paparating. Siya ang pinagdesisyon ni Prince Yuri kung ano ang nararapat gawin. Dahil hindi makita ang bandila ng mga ito ay iniutos niya na wag munang umatake. Natama lang naman dahil ang parating ay ang prinsipe ng kabilang lungsod. Nagpunta ito para dumalo sa binyag ng apo ni Prince Yuri. Pagkatapos nito ay pinangunahan niya ang pagsasanay ng mga kawal. Dumating si Prince Fedor, anak ni Prince Yuri. Hindi siya nakilala ni Kolovrat. Pinaalala niya dito na ngayon ang binyag sa anak niya. Sa katunayan ay isa ito sa mga ninong. Naghamon siya ng laban at nagyabang na kaya niyang talunin ang 5 ng sabay-sabay. Pag-akyat sa taas ay nadulas siya at nalaglag. Sa pagkapahiya ay umalis siya doon. Masaya namang gumagawa ng tinapay ang mga tao sa bahay nang umuwi si Kolovrat. May dala siyang pasalubong sa mga anak, isang maliit na hedgehog. At bagong flute para kay Nastia na siya mismo ang gumawa. Naalala niya kasi na nawala ang flute nito noon sa gubat. Itinago ito ni Nastia sa isang kahon. Nakita niya na napakarami ng flute doon. Dahil araw-araw siyang gumagawa ng flute at ibinibigay sa asawa pero palagi niyang nakakalimutan. Nag-umpisa na ang binyag sa anak ni Prince Fedor. Sa gitna ng seremonya ay may lalaking pumasok para ipaalam na parating ang grupo ng mga Mongol. Natakot ang lahat at nagtakbuhan palabas. Hindi siya umalis sa halip ay ipinatuloy ang pagbinyag sa sanggol. Pinatunog ang malaking kampana bilang babala. Nakita nila ang libo-libong kawal ng mga Mongol sa paligid. Isinara ang gate at walang sinuman ang pinayagan na lumabas. Iniutos ni Prince Yuri na itago ang mga bata. Sila ang kailangan na mailigtas. Nagpulong ang lahat ng opisyal kung ano ang nararapat gawin. Nagmungkahi ang iba na magbigay-pugay na lang sila. Sa ganitong paraan maiiwasan ang digmaan. Maghihirap ang lugar nila pero kahit papano ay mabubuhay sila. Hindi sumang-ayon si Prince Yuri dahil tuso ang mga kalaban. Wala silang pagpipilian kundi ang lumaban. Magagaling ang mga kawal nila at kayang talunin ang 10 kalaban, kaya may pag-asa silang manalo, sabi ni Fedor. Wala na rin silang panahon para makahingi ng tulong sa karatig lungsod. Kaya inutusan ni Prince Yuri si Fedor na magsama ng magagaling na kawal. Pupunta sila sa kampo ng kalaban at magbibigay ng handog. Lumabas si Kolovrat para tingnan ang kalagayan ng mga tao. Lahat sila ay natataranta at gustong tumakas. Nakita siya ng manggagamot na si Zakhar. Nakiusap ito na palabasin kapalit ng gamot. Hindi niya ito pinayagan dahil pahihirapan lang ng kalaban ang bawat mahuli ng mga ito. Pag-uwi ng bahay ay nadatnan niya si Prince Yuri na naghihintay. Iniutos sa kanya na tipunin ang mga kawal at siya ay sasama kay Fedor papunta sa kampo ng mga Mongol. Hiniling niya na iba na lang ang isama dahil sa problema niya sa memorya. Wala itong ibang mapagkakatiwalaan maliban sa kanya. Kahit si Fedor na anak nito dahil sa pagiging mainitin ng ulo.
At isa pa, sa kanya lang nakikinig si Fedor. Nagmakaawa si Nastia na wag siyang isama dahil sa kanyang kondisyon. Na sa tuwing gumigising siya, ang naalala niya ay ang pangyayari sa gubat 13 taon na ang nakakaraan. At lahat ng makita ay ginugulpi niya. Sa kabila ng mga narinig ay hindi nagbago ang pasya ni Prince Yuri. Naghanda sila ng kayamanan na ihahandog sa kalaban. Kailangan ng translator kaya isasama nila si Zakhar dahil marunong ito sa salitang Mongol. Nagpaalam sa kanya si Nastia at ang mga bata. Ipinasama nito sa kanya ang katulong nila na si Loda. Alam nito ang gagawin pag gumising siya na walang memorya. Nag-umpisa silang maglakbay papunta sa kampo ng kalaban. Nadaanan ang maraming kawal. Dumiretso sila sa tent ng leader na si Batu Khan, apo ni Genghis Khan na dating nanakop sa lugar nila. Nagbigay galang at iniabot ang mga handog. Malugod namang tinanggap ang kanilang alay at inimbitahan silang uminom. Tinanong nila kung ano ang hinahangad ng mga ito sa lungsod ng Ryazan. Gusto ng grupong ito na ang lungsod nila ang kauna-unahang lugar sa Russia na maging pag-aari ng mga Mongol. Lahat ng luluhod kay Batu Khan ay makakaligtas. Ikaw ang gusto namin na lumuhod, ang tugon ni Fyodor. Na labis nitong ikinagalit. Sinabi din ni Kolovrat na makukuha lang ang lupain nila kung silang lahat ay patay na. Pinalapit siya nito at binigyan ng immunity charter. Nangangahulugan na ligtas siyang makakalapit sa teritoryo ng kalaban. Walang sino man ang mananakit sa kanya. Ito daw ay para masaksihan niya kung gaano kahangal ang grupong kinabibilangan niya. May nagtanghal ng palabas habang sila ay umiinom. Sa ilalim ng lamesa ay may mga nakagapos na kalahi nila. Binalaan sila na ito ay isang patibong. Ilang sandali lang ay nag-umpisa na nga ang labanan. Sinikap nilang makalabas sa lugar. Nilabanan ang maraming kawal para makakuha ng mga kabayo. Natamaan ng palaso si Fedor. Pinili niya na lang na magpaiwan para makatakas ang iba. Nagawa pa niyang makipaglaban at makapatay ng ilan. Natalo siya at pinugutan ni Kostovrol. Hindi na pinahabol ni Batu Khan ang mga nakatakas. Sa halip ay naghanda sila sa pag-atake. Sa gubat ay inabot ng matinding snowstorm ang grupo ni Kolovrat. Hirap silang maglakbay ng mabilis. Tumambad sa harap nila ang isang napakalaking oso. Ito ay alaga ni Nestor. Hindi nito inaatake ang kalahi nila. Isinama sila ni Nestor sa malaking yungib para makapagpahinga hanggang humupa ang bagyo. Natulog ang lahat pero siya ay nanatiling gising. Natatakot na mawala ang memorya pag nakatulog. Naalala niya ang mapa sa tent ni Batu Khan. Iginuhit niya ito sa tela bago niya tuluyang makalimutan. Paghupa ng bagyo ay itinuloy nila ang paglalakbay. Natanaw nila ang malaking usok sa lungsod. Inatake na ang lugar nila ng mga Mongol. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Wala na halos natira. Winasak ang malaking gate. Pinaulanan ng apoy ang mga bahay. Isa-isang pinatay ang mga kawal. Ang malaking kampana ay bumagsak. Kinaladkad ng kabayo ang asawa ni Prince Yuri. At ang anak ay pinatay sa harap niya. Siya naman ay itinali sa kabayo at tinadtad ng palaso. Ang asawa ni Fedor ay tumalon sa nagliliyab na bahay kasama ang sanggol para hindi mahuli. Pinuntahan niya ang bahay nila. Walang natira kundi ang mga float na ibinigay niya sa asawa. Hindi nito nagawang makalabas dahil nakabantay si Kostovrol. Nabagsakan ang mag-iina niya ng gumuhong bahay. Pinagtulungan nilang itaas ang malaking kampana. Pinatunog para lumitaw ang mga taong nakaligtas. Kaunti lang ang lumapit, karamihan mga bata. Maya-maya ay bumalik ang mga kalaban. Nagtago ang lahat pero si Kolovrat ay nagpaiwan. Nilagyan siya ng tali sa leeg at kinuha ang flute na hawak. Kumawala siya at nilabanan ang mga ito. Gamit ang pinasadya na 2 espada ay mabilis niyang napatay ang mga kalaban. Lumabas na rin ang mga kasamahan niya at tinulungan siya. Nanginginig sa takot ang iba. Alam nilang babalikan uli sila ng kalaban. Ipinakita niya ang mapa na iginuhit sa tela. Nakalagay dito ang susunod na lugar na lulusubin ng Mongol. Pipilitin nilang pasunurin sa kanila ang kalaban para maiwasan ang pag-atake sa ibang lugar. Nagtalaga siya ng 3 mensahero para pumunta sa karatig lungsod upang magbigay babala at makahingi na rin ng tulong. Ang mga bata ay itatago sa yungib na tinitirhan ni Nestor. May magandang naisip si Zakhar kung paano nila mapapasunod ang kalaban. Gumawa ito ng gamot na inilagay nila sa tubig kung saan kumukuha ng inumin ang mga Mongol. Lahat ng kawal at kabayo na nakainom ng tubig ay nagkasakit. Pumunit siya ng kapirasong papel sa immunity charter. Pinalipad sa kampo ni Kostovrol. Para ipaalam na sila ang may pakana ng lason sa tubig.
Galit na galit ito at nagpadala ng mga kawal para hulihin siya ng buhay. Inaasahan na nila ang pagdating ng mga kalaban kaya mabilis lang nila itong natalo. Dahil sa 3 araw na siyang walang tulog ay hindi niya nakinaya kaya bumagsak siya. Nataranta si Lada akala ay patay na ang amo niya. Binigyan siya ng tali ni Carcon. Pinatali ang kamay ni Kolovrat at pinabantayan habang natutulog. Pagsapit ng gabi ay pinagsaluhan ng grupo ang mga ibon na nahuli nila. Bago niya gisingin si Kolovrat ay inihanda niya sa tabi ang mga kailangang gamit. Ang pagkakamali niya ay nakalaga niya ito bago pa matapos ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Nagwala si Kolovrat at inatake ang mga kasamahan. Ilang tao din ang nagtulong para mapatigil siya. Bumalik ang memorya niya dahil sa mga sinabi ni Carcon. Humingi siya ng paumanhin sa mga kasamahan at pinatigil sa pag-iyak si Lada. Nakarating naman ang ligtas sa karatig lungsod ang 2 mensahero. Pero tumanggi na magbigay ng tulong ang mga prinsipe nang malaman na si Kolovrat lang ang nag-utos sa kanila. Ang pakikipaglaban sa open field sa libo-libong Mongol ay pagpapakamatay, sabi ng isang prinsipe. Ang isang mensaherong sugatan naman ay nakatulog habang nasa daan. Kaya naligaw ng pupuntahan. Sumunod na gabi, nagpunta ang grupo ni Kolovrat sa kampo ng kalaban. Nagsuot sila ng costume at nagpanggap na mga multo. Nagtakbuhan ang mga nakakita sa kanila. Ang mga naabutan ay pinatay. Ginamit nila ang sandata ng kalaban para atakihin at sunugin ang sarili nitong kampo. Isang kawal ang takot at sinabi na inatake sila ng masamang espiritu. Hindi naniniwala si Kostovrol sa multo kaya ipinapatay niya ito. Nag-iwan uli si Kolovrat ng tanda para iparating na sila ang may gawa sa pag-atake. Ibinigay ito ni Kostovrol kay Batu Khan. Ang pangatlong mensahero naman ay napadpad sa kampo ng kalaban. Iginapos siya at pinahirapan. Nang gabing iyon ay maagang natulog ang grupo ni Kolovrat. Dahil kinabukasan ay parating na ang kanilang mga kalaban. Natulog siya malayo sa mga kasamahan. Pinuntahan siya ni Lada at tumabi sa kanya. Pagkilos niya ay sinabi nito ang mga bagay na magpapabalik sa kanyang memorya. Nagpanggap din ito na asawa niya. Hindi pa siya nakakatulog kaya naalala pa niya ang lahat. Napahiya ito ng husto at umiyak. Niyakap niya ito at sinabing ito na lang ang natitira sa kanya na nagpapaalala sa pamilya niya. Kinabukasan may narinig silang ingay ng mga kabayo. Umalis siya para magmatsyag sa paligid. Palihim naman siyang sinundan ni Lada. Nakita niya ang walang buhay na katawan ng pangatlong mensahero. Maya-maya ay naglabasan ang maraming kalaban at pinalibutan siya. Tumakbo si Lada pabalik para humingi ng tulong. Nakamasid si Kostovrol kung paano siya makipaglaban. Hinagisan siya nito ng bolas gaya ng ginawa nito sa kanya noon. Pero nasalo niya ito ng espada. Lalong lumakas ang bagyo at hirap na makalapit sa kanya ang mga kalaban. Dumating ang oso ni Nestor at pinatay ang ibang kawal. Nagtakbuhan ang iba sa takot kasama si Kostovrol. Pagbalik sa kampo ay bukang bibig ng mga tauhan ang nakita nilang multo. Kinausap ni Kostovrol si Batu Khan. Sinabi na maraming laban na siyang naipanalo, pero hindi niya kayang lumaban sa multo. Sa nakita niyang bagyo at oso na tumulong kay Kolovrat ay kumbinsido na siya na totoong may multo. Nadismaya si Batu Khan sa mga narinig. Iniutos na tipunin ang lahat ng tauhan at humanda sa pag-atake. Sa kabilang dako, pinauwi ni Nestor ang alagang oso at sumali sa grupo ni Kolovrat. May mga taga-ibang nayon din na dumating para tumulong. May dalang balita si Carcon. Bumalik ang buong pangkat ng kalaban para harapin sila. Tuwang-tuwa ang lahat dahil umayon sa plano nila ang nangyayari. Isa na lang ang problema. Ang mga bata na nasa pangangalaga ni Nestor. Sinunod niya ang mungkahi ni Zakhar. Ang grupo nila ay mananatili doon para pigilan ang kalaban habang inilalayo ang mga bata. Dadaan sila sa ilog dahil mas mabilis silang makapaglalakbay sa tubig. Si Carcon ang inatasan niya na magligtas sa mga bata. Ibinilin kay Lada na alagaan ang mga ito. Dahil bukas lang ay makakalimutan niya na sila kasama ng mga anak niya. Ang mga batang ito ang pag-asa para mabawi uli ang kanilang lupain. Pag-alis ng grupo ni Carcon ay inumpisahan nilang hukayin ang gilid ng kinalalagyan nila. Gumawa din sila ng mga patibong. At naghintay sa pagdating ng mga kalaban. Dumating ang libo-libong kawal sa harapan nila. Nahirapang umakyat sa kinaroroonan nila ang mga ito. Natalo agad ang unang pangkat dahil sa mga patibong na inihanda nila. Sa kabilang dako, hindi makadaan ang grupo ni Carcon dahil sa mga punong nakaharang. Tinanggal niya ang mga kahoy at pinagtulungan nilang itulak ang kariton. Tuloy ang laban sa grupo ni Kolovrat.
Pinaulanan sila ng palaso. Natamaan ang ilan sa mga kasama. Habang nakakubli ay iniisip nila ang mga masasayang parte ng buhay nila. Nagpaalam naman si Kostovrol kay Batu Khan para paslangin si Kolovrat. Nagawa ng makaakyat sa kinaroroonan nila ang ibang kalaban. Hinarap nila ang mga ito. Ang iba ay nahulog sa patibong at natusok ng matutulis na kahoy. Si Nestor ay namatay. Ganun din si Zakhar. At ang iba pa nilang kasamahan. Nakaakyat na din sa taas si Kostovrol. Natalo siya ni Kolovrat at napugutan ng ulo. Samantalang binubuo na ni Karkon ang sasakyan nilang bangka. Natagalan sila dahil nagyayelo ang tali, hindi ito makalas. Pinagtulungan ng mga bata na hingahan ang tali hanggang lumambot. Kasabay ng pagtaas ng layag ay ang pagkatalo ng mga kasama nilang lumalaban. Ilan na lang ang natira sa grupo. Nagawa pa ni Kolovrat na may taas ang kanilang bandila. Pakiramdam ni Batu Khan ay pinagtatawanan sila. Kaya nagpaulan ito ng bato at apoy. Nasapol ang iba sa kasamahan ni Kolovrat at namatay. Dalawa na lang silang natira. Si Ratmir na naging alipin ng Mongol sa mahabang panahon kaya hindi na nasilayan pa ang pamilya. Ano kaya ang itsura ng mga apo ko? Tanong nito. Siguradong magaganda silang lahat, ang tugon niya. Natanaw nila na nakaalis na ang bangkang sinasakyan ng grupo ni Karkon. Sa kabila ng pagkatalo, ay masaya sila na isipin na may pag-asang mabawi ang lupain nila balang araw. Kasabay nito ay nasapul siya ng mga bato at nawala ng malay. Paggising niya ay patay na ang matandang kasama niya. Bumalik ng maayos ang kanyang memorya. Tinanggal niya ang suot na balote at bumaba sa kinaroroonan. Ipinakita ang immunity charter sa mga tauhan kaya hindi siya pinatay. Wala na siyang natitirang lakas. Lumapit si Batu Khan at tinanong ang pangalan niya. Binitawan niya ang charter at sinabing, kunin mo baka kailangan mo. Nadinampot naman ni Batu Khan. Sa wakas, lumuhod ka rin sa harap ko. Ang huli niyang sinabi bago bawian ng buhay. Namutla si Batu Khan at agad na tumayo. Namangha sa ipinakita niyang tapang. Sinabi na ganitong klase ng tao ang pagkakatiwalaan niya kung sakaling naging tauhan niya ito. Iniutos sa mga kawal na bigyan siya ng pinakamarangal na libing na nararapat sa isang dakilang bayani. 5 taon ang lumipas. Si Karkon ngayon ay pinuno na ng pinagsamang Novgorod at Vladimir Army. Palagi niyang pinapaalala sa mga kawal ang kabayanihan at sakripisyong ginawa ni Kolovrat at mga kaibigan nila. Ngayon ang araw na pinakahihintay nilang lahat. Ang pagbawi sa kanilang mga lupain. Tinawag nila itong Battle on the Ice. Tapos na po. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa panunood.